ang ating mahal na Panginoong Kristo. At bago tayo mga minamahal magpatuloy, tayo muna sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon upang patnubayan tayo at pakalangisan ang ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang namin ikaligtas. Your name is above and every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. Healing. There is salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee. We trust in Thee. There is Lord. Leading prayer for our beloved, honorable Pastor. Lord, we pray. Mahal na Panginoon, mo po ang mga banal mong salita na aming may papangaral sa mga oras na ito. Buksan mga mapusot pangunawa ng aming minamahal na mga kababayan. Leading prayer for our beloved, honorable Pastor. In the mighty name of Jesus, anoint the words, Lord. Anoint the words. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang kanyang dakila at pagpagpalang pangalan sa mga oras na ito. Mga minamahal, bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give double honor and respect. And we always cherish the blessed teachings of our parents in the Lord, beloved evangelist Wildy E. Almeida, and also our beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Love and respect also to our beloved children and whole blessed Almeida family. At sa lahat po ng ating beloved mga webcast viewers around the globe, mga minamahal, ay magandang gabi po sa inyo pong lahat. Ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon ay sumagana po, minamahal, sa ating mga lahat. At patubayan tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating pagkinig at pangaral na salita ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo higit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili. And let's talk about the topic, when iniquity shall abound. When iniquity shall abound. What will happen when iniquity shall abound? Ano po ang mangyayari kapag ang mga minamahal kasamaan ay lumaganap sa ibabaw ng lupa? Ito po ang ating pag-aaralan ngayon at napakahalaga na maunawaan po natin at upang mapaghandaan po natin sa ating mga sarili kung sakaling dumating na po, mga minamahal, ang itinakdang araw ng katuparan ng propesya ng ating mahal na Panginoong Kristo. Basahin po natin, mga minamahal, ang unang talata. Pag-aralan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon from the book of Matthew chapter 24 verse 12. Aklat ng Mateo, ang kabanata ay 24, ang talata ay 12. Sabi sa English version, and because the iniquity shall abound, and the love of many shall wax cold. At dahil sa Tagalog, dahil sa paglaganap ng katampalasanan sa ibabaw ng lupa, ang pag-ibig ng maraming mga tao, minamahal, ay lalamig. Abounding of iniquity are biblically predicted, and no one can interfere to fulfillment of this prophecy. Mga minamahal, yung sinasabing paglaganap ng katampalasanan o paglaganap ng kasamaan sa ibabaw ng lupa, ito po, mga minamahal ko, ay biblically written. Ito po ay predicted at ito po ay mangyayari at walang sino mang makapagpipigil, mga minamahal, sa kaganapan ng propeseyang ito. Ito po ay magaganap at magaganap sa tinakdang panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon at walang sino mang makapagpipigil. Kaya sabi ng banal na Biblia, and because iniquity shall abound, lalaganap ang kasamaan sa ibabaw ng lupa, at ang magiging epekto nito, mga minamahal, hindi lamang po sa mga unbelievers at ganoon din naman po sa mga kapwa natin, mga mananampalataya. Sa paglaganap ng kasamaan sa ibabaw ng lupa, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, lalamig ang pag-ibig ng maraming mga tao sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat ito po ay nakatakda na po, sapagkat sabi ng banal na Biblia, on the last days, man shall be lovers of money. Man shall be lovers of pleasures. Man shall be lovers of themselves more than lovers of God. Ang mga tao ay iibig sa ating o sa kanilang mga sarili. Iibig ang tao sa salapi.
iibig ang tao sa kahilayan, higit sa pag-ibig nila sa ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, ito pong propesiyang ito, mga minamahal, ay dapat po nating paghandaan na habang papalapit ng papalapit ang kaganapan ng propesiyang ito, napakahalaga, minamahal, na lalo po nating papagningasin ang ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ay bantayan po natin ang ating mga puso na hindi malihis sa pagtalikod sa mahal na Panginoon. Bantayan ang ating mga puso na hindi po tayo malayo sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At ang sabi ng banal na Biblia, yung ibig sabihin ng salitang wax cold, it refers to the idea that love will grow cold and distant due to the lawlessness and wickedness of men. Ang sabi po rito, yung salitang wax cold, ito po ay tumutukoy, mga minamahal, sa mga taong ang kanilang pag-ibig ay, mga minamahal, lalamig. Sila'y lalayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon at mga minamahal, susuway sa kautusan ng ating mahal na Panginoon at patuloy na lalakad, mga minamahal ko, sa kasamaan. Yung salitang lawlessness, ito po ay desire to be defendant and create their own rules. Ito po ang magiging espiritu ng mga tao. Yung mga tao, mga minamahal, sabi ng ating pinag-aaralan, ang kanilang puso ay magkakaroon ng malalim na desire para maging dependent. Ibig sabihin, hindi na sila magtitiwala sa mahal na Panginoon. Hindi na sila aasa sa mahal na Panginoon. Sila ay magtitiwala sa sarili nilang kapamaraanan. Sila ay magtitiwala sa sarili nilang karunungan, sa kanilang sariling kaalaman. Ito pa yung nagaganap na po sa ating panahon ngayon. Napakaraming mga tao na napaka-dependent na po, mga minamahal. Hindi na po sila marunong magtiwala, umasa sa mahal na Panginoon. Sila ay nagtitiwala sa kanilang kakayahan, sa kanilang karunungan, sa kanilang kapasidad, mga minamahal, sa kanilang sariling katalinuhan. Hindi po nila alam, mga minamahal, na anuman ang taglay nilang karunungan, anuman ang taglay nilang kaalaman, anuman ang taglay nilang pangunawa, lahat ng ito ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y magaganap, mga minamahal. At sa ating panahon, mga minamahal, napakarami ng mga tao na nalalayo sa mahal na Panginoon dahil sa sobrang nilang pagtitiwala sa kanilang mga sarili. Nalalayo sila sa ating mahal na Panginoon dahil sobrang silang tiwala sa kanilang kayamanan, sa kanilang kapasidad, sa kanilang kakayahan. At ito po'y nagiging daan upang ang tao ay malayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Sila ay magiging independente. Sabi ng ating pinag-aaralan, they create their own rules. Sila po ay gagawa ng sariling batas. Hindi po sila magpapasakop sa kautusan, sa batas ng ating mahal na Panginoon. Kapag ganito na po ang puso ng tao, kapag ganito na po ang isip ng tao, ang mentalidad ng mga tao, sabi ng Biblia, in this very moment, iniquity, mga minamahal, abound. Amen? Lumalaganap na ang kasamaan, lalong-lalo na po sa ating panahon ngayon. Dahil the more, mga minamahal, nalalapit na po ang pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang mga tao, mga minamahal, ay pasama na po ng pasama. Kaya tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon, ang utos sa atin ng mahal na Panginoon, manatili po tayong asin ng sanlibutan. Liwanag ng sanlibutan, mga minamahal. Makita sa ating mga gawa ang kabanalan. Makita ng maraming mga tao na, mga minamahal, sa kabila ng paglaganap ng katampalasanan at kasamaan sa ibabaw ng lupa, may mga tao pang, mga minamahal, nagbibigay papuri, nagbibigay lugod, luwalhati, naglilingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At atin po itong ipanalangin na sana sa paglaganap ng kasamaan at ang impact nito ay lalamig ang pag-ibig ng marami. Ipag-pray po natin na nawa, mga minamahal, hindi po tayo isa sa mga tao na ang kanilang pag-ibig ay lalamig, mga minamahal, sa paglaganap ng katampalasanan sa ibabaw ng lupa. Talata ay ating pong basahin. Sa aklat po ng Lucas, ang kabanatay 21, ang talata po ay 34. Kaya, datapat mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan, mga minamahal. Ito po ang ayaw ng ating mahal na Panginoon. Mag-ingat ang bawat isa, sabi ng banal na Biblia, baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan
at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Unang-unang sabi ng Biblia, ingatan natin ang ating sarili. Unang-una na hindi po tayo mga minamahal, sabi ng Biblia, malugmok mga minamahal sa katakawan. Ang sabi rito, be careful that you never allow your heart to grow cold. Mag-ingat po tayo. We need to be careful. Huwag nating hayaan ng ating mga puso, mga minamahal ay manlamig sa pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dapat ay maging aware po tayo, mga minamahal, in every moment, in every time in our life. Kailangan atin pong siguraduhin ng ating mga puso ay hindi po manglamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng unang talata na ating binasa sa aklat ng Mateo 24:12. Ano pong sinabi ng Biblia? Hahayaan ng mahal na Panginoon na lumaganap ang kasamaan. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ito po ay nakasulat sa Biblia. Ito po ay propesya, mga minamahal, na darating ang araw lalaganap ang kasamaan sa ibabaw ng lupa. At ang sabi ng salita ng Panginoon, sa paglaganap ng kasamaan sa ibabaw ng lupa, ang kasunod dito ay lalamig ang pag-ibig ng maraming mga tao sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, lalayo ang puso ng mga tao sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang kanilang iibigin ay salapi. Ang kanilang iibigin ay ang kanilang sarili. Ang kanilang iibigin ay ang kahilayan. Higit sa pag-ibig nila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ang turo sa atin ng Biblia, mga minamahal, maging ang ating kagalang-galang na pastor sa ibang mga mangaral ay patuloy na ipinapaalala sa atin na huwag nating hayaan, bantayan natin ang ating mga puso na hindi malihis sa paglilingkod sa Panginoon, hindi man lamig ang ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ano pong sinabi Lucas 21:34? Ang sabi ng Biblia, mga let not your heart overcharge of gluttony, mga minamahal. Huwag po nating hayaan na malugmok, sabi ng Tagalog, malugmok ang ating mga puso, minamahal, sa katakawan, sapagkat yung sobrang, mga minamahal, pag-aasam ng mga bagay na higit sa ating pong tinatangkilik, ang tawag po nito ay katakawan. Kaya makita mo sa sobrang, hindi lang po ang katakawan na tinutukoy ng Biblia, hindi lamang po ito sa pagkaing material, mga minamahal, yung sobrang kasakiman, yung sobrang pag-aasam ng mga bagay, mga minamahal, na wala sa atin, at gagawin natin ang lahat, maging ang pagtalikod sa Diyos ay gagawin natin, makamtan lamang natin ang mga bagay na ating inaasam. Ito po ay ipinagbabawal ng Biblia. Huwag nating hayaan ng ating mga puso, minamahal, ay malugmok sa katakawan. Ito po ay labis na katakawan. Ang pangalawang, kaya hindi pakibasa natin sa Tagalog, huwag nating hayaang malugmok ang ating mga puso sa katakawan. Ang susunod, mga at ganun din naman sa kalasingan. Huwag magpakalasing sa mga material na mga bagay. Magpakalasing sa kasakiman. Huwag nating hayaan na tayo po'y maging lasing sa kapangyarihan o maging lasing, mga minamahal, sa katanyagan. Ang sabi rito, set your mind that everything is temporary. Ating pong iset up ang ating mga puso, na ating pong lubos na maunawaan na ang lahat ng bagay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Ito po ay mawawala, ito po ay maglalaho, mga minamahal. Hindi po ito mananatili magpakailan-kailan paman. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, asamin natin yung mga bagay na hindi lilipas. Asamin po natin yung mga bagay na magpakailan-kailan paman, hindi yung mga bagay na pansamantala lamang dito sa lupa. So unang-una, pinagbabawal sa atin, mga minamahal, na hindi po tayo, mga minamahal, umasumpungan ang ating puso ng labis na katakawan. Ang pangalawa ay huwag nating hayaan na maging lasing ang ating mga puso, ang ating mga sarili sa mga material na mga bagay. Sapagkat itong bagay dito sa lupa nating nakikita, ito po'y mawawala, mga minamahal. Meron kang magandang bahay, sabi ng banal na Biblia, ito po'y hindi natin madadala sa langit. In the time of rapture,
Sa araw na tayo po'y kunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, anumang bagay na ating tinatangkilik ngayon, yan ay ating pakinabangan habang nandito po tayo sa lupa in godly ways, mga minamahal, sa makadiyos na paraan. Kung may pera ka, may kayamanan ka, mga minamahal, meron kang kapasidad financially, gamitin mo kung anong meron ka, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Itulong mo sa mga krusada. Kagaya ngayon, mga minamahal, meron tayong ginaganap na krusada this coming Saturday and Sunday. Meron tayong krusada na gaganapin sa dako ng Liloan, Southern Leyte. Following Sunday, mga minamahal, sa dako ng Inupakan. And then following Sunday, meron po sa dako, mga minamahal, ng Bantayan. By April 26 and April 27, 2 days upcoming crusade po natin sa dako ng Sindangan, mga minamahal. Tayo po'y may idadaos na krusada. Kaya sabi ng Biblia, hindi po masama ang tayo po'y magkaroon ng kayamanan. Hindi po masama na magkaroon tayo ng salapi. Hindi po masama na magkaroon tayo ng stable na business, saganang income. Hindi po yan masama. Ang nais lamang ng ating mahal na Panginoon, maging matalino ang Kristiyano, maging pantas ang mga anak ng ating mahal na Panginoon, na anumang meron tayo, mga minamahal, ay gamitin po natin sa pagtulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon, sa pangangaral ng Ebanghelyo at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, upang maging makabuluhan, maging pagpapala ang mga biyaya nating tinatanggap sa ating mahal na Panginoon. So ang utos ng ating mahal na Panginoon, huwag tayong magpakalasing. Ibig sabihin, huwag natin hayaan na tayo po ay mga minamahal, mapihit ang ating puso sa pag-ibig at pag-aasam sa mga material na mga bagay dito sa loob. Katulad ng katanyagan, katulad ng kapangyarihan, katulad ng kasakiman. Yan po'y mga bagay na lilipas at mawawala. Kapag yan ang ating pakaasamin, mga minamahal, malilihis ang ating puso sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngunit kung ating aasamin, kaya nga sabi ng Biblia, set your affliction, all things above, not on things on earth. Itutok natin ang ating mga paningin, hindi sa mga bagay na nandito sa lupa, kundi mga bagay nandoon sa langit, sapagkat, mga minamahal, ang ating orihinal na tahanan ay wala po dito sa lupa. Tayo po ay temporary lamang dito sa lupa. We are, mga minamahal, strangers of this world. Dadaan lamang tayo sa lupang ito, mga minamahal. Ang ating orihinal na tahanan, ikaw at ako, tayo na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo nagsusumikap maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo taga rito sa lupa. Ang orihinal nating tahanan ay naandoon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yung pangatlo, mga minamahal, too much of cares of this life, yung sobrang pagsusumakit sa mga bagay na sanlibutan, mga minamahal, yung ibinubuhos mo yung oras mo sa pagpapayam, yung ibinubuhos mo yung oras mo, mga minamahal, upang maging tanyag. Ibinubuhos mo ang iyong buhay, ilinilaan mo ang buhay mo sa mga bagay na pansamantala lamang. Sabi ng Biblia, too much of cares of this life, yung sobrang pagsusumakit natin sa mga bagay na sanlibutan ito. Ito po ay isa sa paraan ng kaaway upang tayo po ay mailayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tingnan mo sa banal na Biblia, si Marta at si Maria. Sabi ng banal na Biblia, dumating ang mahal na Panginoon sa kanilang tahanan. Ano ang ginawa ni Maria, mga minamahal? Si Marta, sabi ng Biblia, abalang-abala sa pag-asikaso sa kusina, abalang-abala sa pagluluto, abalang-abala sa maraming mga bagay. Samantalang si Maria, ano ang ginawa ni Maria? Umupo sa harapan ng mahal na Panginoon at nakinig sa bawat salita ng Diyos, mga minamahal, na binabanggit ng ating mahal na Panginoon. Galak na galak ang puso ni Maria sa pakikinig, mga minamahal, ng salita ng Panginoon. Hindi niya inalintana ang trabaho, hindi niya inalintana ang pagkain, ang gutom, mga minamahal. Marinig lang niya ang salita ng Panginoon, sapagkat naunawaan ni Maria, mga minamahal, na ang mahal na Panginoon minsan lang pumoroon sa kanilang tahanan. Naunawaan ni Maria, mga minamahal, na ang salita na binabanggit ng ating mahal na Panginoon, higit pa sa ginto, higit pa sa anumang diamante. Totoo po yan, mga minamahal, ang salita ng Panginoon na higit pa sa ginto.
Ang salita ng mahal na Panginoon higit pa sa anumang mamahaling mga bato. Ang salita ng Diyos ay higit pa sa diamante, higit pa sa perlas, mga minamahal. Ang salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon makapagbigay sa atin ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggang. Ang salita ng Panginoon makapagdala sa atin sa langit, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon, hihikayatin tayong umibig sa Diyos. Mahalin ang Panginoon ng buong puso. Mahalin ang Diyos ng buong lakas. Mahalin ang Diyos ng buong kaluluwa. Yan po ang salita ng mahal na Panginoon na itinuturo ng Diyos sa atin. Dahil nais ng mahal na Panginoon, puso natin, ang isip natin ay mapuno ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, meditate the Word of God day and night. Mulay-mulay ninyo ang salita ng ating mahal na Panginoon araw at gabi, mga minamahal, dahil nais ng Diyos ang ating mga puso ay magumon, mga minamahal, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos, punong-puno pa ito ng pangako. Punong-puno po ito ng katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang nais ng mahal na Panginoon, doon tayo tututok sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng mahal na Panginoon ay magpakailan-kailan paman. Sabi ng banal na Biblia, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng mahal na Panginoon ay mananatili magpakailan-kailan paman. Heaven and earth will pass away, but my word remain forever. Ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailan paman. Kaya ang sabi ng Biblia, ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, huwag tayong magsumakit sa mga bagay na makasanlibutan. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, maging abala tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kasabay ng ating paghahanap buhay. Kasi minsan dapat maging balanse ang Kristiyano. Huwag puro hanap buhay, huwag puro trabaho, huwag puro negosyo. Dahil mga minamahal, baka mailayo tayo at mailihis ang ating puso sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatiran, mga minamahal, sa sobrang abalang trabaho, abala ng negosyo, napabayaan na nila ang kanilang commitment sa Diyos. Napabayaan na nila ang kanilang relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napabayaan na nila ang kanilang pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kahit kaming mga manggagawa, mga minamahal, palagi kami nagpipray na mahal na Panginoon, pagkalooban mo ng trabaho, pagkalooban mo ng hanap buhay ang aming mga kapatiran, yung hanap buhay, Lord, na hindi po sila mawalay sa iyo, yung hanap buhay na makakadalo pa rin sila, yung hanap buhay na makakapagpagamit pa rin sila, sapagkat aanin natin minamahal ang hanap buhay, aanin natin ang trabaho, aanin natin ang negosyo, kung malayo naman tayo sa ating mahal na Panginoon. Pagdating ng ating mahal na Panginoon, tayo rapture ng puso natin ay nanlalamig. Saan tayo pupulutin? Saan tayo mapupunta, mga minamahal? Itatapon tayo sa init ng apoy ng impyerno. Walang silbi ang kayamanan, walang silbi ang mga material na mga bagay. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, ipaunawa sa atin, kung tayo po'y may trabaho, kung tayo po'y may hanap buhay, maging priority po natin, mga minamahal, ang paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. In Book of 2 Timothy, chapter 3, verse 2 and verse 4, basahin natin ang Biblia. For men shall be lovers of their own selves, covetousness, boasters, proud, blasphemers, disobedience to parents, unthankful, and unholy. Following verse, without natural affliction, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of this that are good. Last verse po, mga minamahal. Traitors, heady, matigas ang ulo, traidor, high-minded, mapagmataas, lovers of pleasures more than lovers of God. Sa Tagalog po, minamahal, basahin natin ang talatang ito. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ito po yung isa sa mga prediction ng Biblia na kung ating pag-aaralan ay kadugtong po ito ng Book of Matthew 24:12 ng mga tao sa huling mga araw lalaganap ang kasamaan at
pag-ibig ng maraming mga tao ay manlalamig dahil ito po ay sa paglaganap ng kasamaan. Sabi ng Biblia, sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ito po ay panimulain ng paglaganap ng kasamaan sa ibabaw ng lupa. Magiging maibigin sa salapi ang maraming mga tao. Ito po ay panimula ng paglaganap ng kasamaan. Magiging mayayabang ang mga tao. Panimula ng paglaganap ng kasamaan. Magiging mapagmalaki sa kanilang sarili. Mapagtungayaw. Magiging masuwain sa magulang. Panimula ng paglaganap ng katampalasanan sa ibabaw ng lupa. Magiging walang turing. Magiging walang kabanalan, sabi ng Biblia. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabubangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Mga minamahal, makita mo, mga minamahal, ang ugali ng mga tao ay magiging kasing ugali na ng mga hayop, mga minamahal. Kaya sa paglaganap ng kasamaan sa ibabaw ng lupa, mapapansin natin sa ating panahon ngayon ng mga tao ay mga minamahal hindi na umiibig sa Diyos. Sila'y umiibig sa kanilang sarili. Higit nilang iniibig ang kanilang sarili. Higit nilang iniibig ang salapi. Higit nilang iniibig ang kalayawan. Ang mga tao'y matitigas ng ulo, mga minamahal. Wala nang pag-ibig sa mabuti sa ating panahon ngayon. Kaya ang ating panahon ngayon, mga minamahal, we are facing on the last days. Humaharap tayo sa huling mga araw, mga minamahal. Anytime now, pwede pong mag-take place ang rapture. Pwede pong tumunog ang huling tunog ng trumpeta, mga minamahal. Pwedeng biglang dumating ang mahal na Panginoon at tayo'y kunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't hindi po biro ang panahon na ating kinakaharap ngayon. Paano kung biglang dumating ang ating mahal na Panginoon at ang ating mga puso ay malayo sa ating mahal na Panginoon? Kaya we need to pray, mga minamahal, earnestly. Kailangan manalangin tayo ng taimtim sa mahal na Panginoon na tayo po ay bigyan ng Diyos ng maningas na pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, pag-ibig sa ating kaligtasan, pag-ibig sa pangako ng ating mahal na Panginoon, pag-ibig sa salita ng Diyos. Sapagkat anumang oras, anumang oro, dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong pangamba, walang mga minamahal, takot sa ating mga puso, sapagkat alam natin, mga minamahal, na ang Diyos ay mga minamahal darating at ang sinumang tapat na naglilingkod sa Kanya ay kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga oras nito, minamahal, luwalhatiin ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sa ating panahon, unawain natin ang salita ng mahal na Panginoon. When iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Paglaganap ng kasamaan sa ibabaw ng lupa, walang sino mang makapagpipigil nito. Ito po'y magaganap sa itinakdang araw at oras ng ating mahal na Panginoon. At ito'y nakikita na natin sa ating panahon ngayon na lumalaganap na ang kasamaan at ang pag-ibig ng ilan ay lumalamig, mga minamahal. Kailangan nating ipanalangin na, Lord, sana hindi ako kasali doon sa minensyon ng Biblia ng pag-ibig ng marami ay lalamig, mga minamahal. Instead, ipag-pray po natin na mahal na Panginoon, huwag mong hayaan na manlamig ang aking pag-ibig sa iyo. Huwag mong hayaan na manlamig ang aking paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, huwag mong hayaan na manlamig ang aking relasyon sa iyo. Ipanalangin natin na mahal na Panginoon. Hallelujah. Turuan mo kami ibigin ka ng higit sa aming pag-ibig sa aming sarili. Turuan mo kami, Panginoon, na ibigin ka higit sa pag-ibig namin sa aming mga trabaho, pag-ibig namin sa aming mga mahal sa buhay o kanino man, sapagkat yun ang nais ng mahal na Panginoon. Palaging nasa top priority natin ang ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito, minamahal, luwalhatiin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, para po sa ating pong mga minamahal na mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang ito, lalong-lalo na po sa mga ilan nating taga-subaybay na hindi pa po naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag po ninyong sayangin ang pagkakataon, mga minamahal. Ang pagkakataon ay higit pa sa ginto.
Time is more than precious than gold, mga minamahal. Na habang tayo po'y may pagkakataon pa, tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon dahil tanging ang ating mahal na Panginoong Hesus lang ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi ang kayamanan, hindi ang material na bagay. Wala dyan ang katiyakan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang kaligtasan natin ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kapag tanggapin mo si Kristo at ikaw ay sumuko sa Kanya, maglingkod ka sa Kanya ng katapatan, ang tanging ganti ng mahal na Panginoon ay kaligtasan ng iyong kaluluwa. Tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ngayong araw ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa susunod. Ngayong araw, mga minamahal, ang araw ng kaligtasan. Tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon at sumunod po kayo sa aking panalangin. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata, itaas ang inyong mga kamay at sumunod po kayo sa aking sasabihin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po'y narito sa iyong harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Linisin mo, Panginoon, ang aking puso, Diyos. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Tinatanggap kita na aking Diyos at sariling tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Kakabagan mo po ang aming minamahal na mga kababayan. Hipuin mo ang kanilang mga puso na maglingkod sa iyo. Kasangkapanin mo po, mahal na Panginoong, programang ito. Alang-alang sa kanilang kaligtasan, mahal na Panginoon, O Diyos. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, tayo po'y mga minamahal, tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-unang reglamento, mga minamahal, ay pananampalataya. Kaya't napakahalaga na tayo po'y palaging makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, because faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Sa ating pagkinig, makasumpong tayo ng pananampalataya, mga minamahal. Kaya tayo po'y dumalo sa ating pong mga nearby outreaches, mga minamahal, na ating pina-flash sa ating screen. Atin po makita yung iba't ibang mga addresses. Kung kayo po may karamdaman, problema, mga minamahal, hinahanap po ninyo ang kapayapaan, kagalakan ng inyong puso't kaisipan, nais po ninyo ng kaligtasan at buhay na walang hanggang. Dumalo po tayo sa gawain ng Panginoon, at sa ating pagdalo, makarinig tayo ng mga salita ng Panginoon, magkaroon tayo ng pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi, godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Yung taos-pusong pagsisisi, yung pagsisising hindi lamang galing sa ating mga labi, kundi yung pagsising galing sa kaibuturan ng ating mga puso. Yung pangatlo, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Tayo po'y ilulubog dahil ang ibig sabihin ng baptism, it means immersion to deep. Hindi po yung tayo wiwisikan lang ng tubig. Yung totoong bautismo, ilulubog po tayo. Just like beloved Jesus Christ in the Jordan River sa panahon ni John the Baptist. Siya po'y pumunta kay John the Baptist at siya po'y ilinubog, mga minamahal, sa tubig upang maganap ang seremonyas ng kaligtasan. Ang pangatlo ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Ito po ang selyo at tanda na ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Sa oras nito, mga minamahal, samahan po ninyo kaming manalangin para po sa ating mga pangangailangan. Mga minamahal, ito may material, ito may pinansyal, o lalo tigit sa spiritual nating mga pangangailangan. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Hallelujah! Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na pinagmulan ng lahat ng bagay. Iyong langit, iyong lupa, iyong lahat ng bagay. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, aming dalangin, O Diyos, na batid mo ang aming mga pangangailangan, material man, financial man, o spiritual man na bagay. Mahal na Panginoon, aming dalangin na ipagkaloob po sa amin isa-isa ang aming mga kahilingan sa tamang panahon. Buksan mo ang dunguan ng langit at ibuhos ang saganang biyaya at pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Asa pwede kontak, mga minamahal, para po sa ating mga karamdaman, ipatong po natin ang ating mga kamay
sa ating screen ng ating mga gadget para po sa lahat ng ating mga beloved viewers. Ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, sa parte ng katawan na mayroon pong mga karamdaman ng kabilang kamay sa screen po ng ating mga gadget. Sumunod po kayo sa ating panalangin, mga minamahal. Leading prayer of our beloved Honorable Pastor. Karamdaman natin ay gagaling, problema natin ay malulutas sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Tayo po ay manalangin sa mga oras nito. Hallelujah! Praise the Lord! Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan Kristo Jesus. Sa mga oras na ito, narito po kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na harapan, sa pangunang panalangin ng aming mahal pastor. Kami dumudulog at nagsusumamo na kami yung kahabagan at kami yung kaawaan. Tunay na saga ng amin, wala po kami magagawa. Umaasa kami na sa iyo walang mahirap. Umaasa kami na sa iyo walang imposible. Ano man ang mga kahilingan, prayer request, spoken request ng mga kapatid, grant their prayers, O Lord. Mga karamdaman ng kanilang taglay, ikaw magbigay ng kagalingan, mahal na Panginoon. Nagtitiwala kami na sa iyo walang imposible at mahirap. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus. Sickness be healed, infirmities cast out, anumang karamdaman, panghina, panlupaypay, anumang panlalamig at mga pag-aalinlangan, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwan natin ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus para po sa mga karagdagan nating mga announcement, mga minamahal. Huwag po natin kakalimutan ang ating regular na gawain dito po sa dako ng Sunto, Tala, Lumbangan, Zamboanga City, Western Mindanao. Ang ating pong regular na gawain every Wednesday po, alas 4 hanggang alas 8. Every Friday, overnight prayer po natin. Ngayong mga minamahal, ating banal na gawain, alas 10 ang ating simula at tayo po matatapos, mga minamahal, Sabado na po ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw. Every Sunday, ating banal na gawain, alas 10 ng umaga at tayo po matatapos alas 3 ng hapon. Huwag po ninyong kalilimutan yung ating upcoming crusade sa dako po ng Sindangan Cultural Sports Complex po, mga minamahal, sa dako ng Sindangan, taon ng Sindangan. Ito po sakop na po ng Sibugay, o sakop na po ito ng Zamboanga del Norte, mga minamahal, yung sa dako ng Sindangan. At ito po gaganapin by April 26. Ito po Sabado. Ang oras ng ating simula ay alauna po yan, mga minamahal ko, ng hapon. At tayo po'y matatapos alas 5 ng hapon. At following day, araw po ng Sunday, that is April 27. Kung hindi po ako nagkakamali, ang ating oras ay alas 10 ng umaga. At tayo po ay matatapos alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon. Para po sa ilan po nating mga kapatiran na nais tumulong financially para po sa ating paparating na krusada. Bukas po ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon para sa inyong tulong, mga minamahal, suporta sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. At bago tayo, mga minamahal, magtapos sa ating banal na programa, tayo muna sama-samang manalangin para sa ating closing prayer upang taglayin natin ang pag-iingat at proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong paglalangis, salamat sa iyong patnubay, salamat sa iyong pagkilos ng mainam. Dama namin ang iyong presensya, mahal na Panginoon. Totoong buhay kang Diyos na aming pinaglilingkuran sa aming pansamantalang pag-iwalay kung paano kami iningatan mo, mahal na Panginoon, sa buong maghapon. Ganon din, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito. Patnubayan mo ang bawat isa sa amin. Ipabawon mo ang kagalakan, kapayapaan sa aming puso at sa aming kaisipan, na sa aming pagtulog, patulogin mo kami na mahimbing, ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip. Mahal na Panginoon, kaluwalhatian mo ang aming makita sa pangunang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord. Bless us in the mighty name of Jesus. Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At mula po dito sa ating studio, sa ating technical site, beloved Brother Joas Abad. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher Brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.